Magandang gabi po, Sir Jules. At sa inyong mga tagapakinig, nais ko lamang pong ibahagi ang nakakapangilabot kong kwento. Ako nga po pala si Carlos. Noong araw, Sir Jules, nangupahan kami ng pamilya ko sa may Cainta, Rizal. Duplex ang style ng bahay na inupahan namin. At medyo malaki po ang bahay. Kaya po ang magiging akala ko ay magiging komportable po kami sa bahay na iyon. Ang ipinagtataka ko lamang po, Sir Jules, ay parang takot na takot po yung may-ari ng bahay na pumasok sa loob ng bahay namin. Tapos yung katabi naman namin na bahay ay nakatingin lamang sa amin yung nakatirang matanda. Unang gabi namin sa inuupahan naming bahay, Sir Jules. Parang ang bigat po sa pakiramdam. Yung tipong bawat galaw mo sa bahay ay alam mong parang may nakamasid sa'yo. Hindi ko na lamang ito pinansin, Sir Jules. Nung gabing din yun, dumating sa bahay ang pamangkin ko, Sir Jules. Tumulong sila sa pag-aayos ng mga gamit namin. At pagkatapos nga po namin maayos ang mga gamit, ay nagpasya po kami na mag-inuman sa bahay. Masaya kaming nag-inuman ng gabing din yun, Sir Jules. Kaya nung matapos na nga po kaming mag-inom, pumunta sa CR yung pamangkin ko. At doon naghilamos siya sa lababo sa loob ng CR para mahimasmasan. Nagulat na lamang kami, Sir Jules, dahil nagsisigaw yung pamangkin ko. Paglabas niya ng CR ay hindi siya makapagsalita at parang takot na takot. Kaya naman minabuti kong silipin yung CR. Nagulat ako sa nakita ko, Sir Jules. Bumagsak kasi yung konkretong lababo sa loob ng CR. Pinagalitan ko pa nga po yung pamangkin ko dahil ang buong akala ko ay nasira niya ang lababo namin. Pero sinabi niya na wala daw siyang ginawa sa loob kung hindi maghilamos lang. Pagkatapos daw nun ay bigla na lamang daw bumagsak yung lababo sa hindi niya malamang dahilan. Dahil madaling araw na rin nun, Sir Jules, mas minabuti na muna namin na matulog na. At bukas na lamang pag-usapan ang mga nangyari. At nang umakyat na nga po ako ng kwarto, Sir Jules, hindi naman ako makatulog. Dahil yung pintuan ko ay laging may kumakatok pero wala naman tao, Sir Jules. Yung kisame ko naman sa kwarto ay may kumakalampag. Kaya hindi talaga ako nakatulog sa buong magdamag. Kinabukasan, Sir Jules, ay nakausap ko yung matanda na kapitbahay namin. Sinabi niya sa akin na mag-ingat daw kami at mas mabuting umalis na lamang daw kami sa bahay namin. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig niyang sabihin dahil umalis din kaagad ito. Sinabi niya pa na lahat daw ng tumira doon ay hindi inabot ng 1 linggo. Umalis din daw kaagad ang mga nakatira. Hindi ko pinaniwalaan, Sir Jules, ang mga sinabi sa akin ng matanda. Ngayon ay ikalawang gabi ko sa bahay, Sir Jules. Bumisita sa bahay ang anak ko kasama ang asawa niyang foreigner. Kaya nagkaroon na naman ng konting salo-salo at inuman sa loob ng bahay. At nang malasing na nga yung foreigner na asawa ng anak ko, umakyat na ito sa isang kwarto at nagpahinga. Hindi nagtagal ay bumabaring kaagad itong asawa ng anak ko. Sinabi niya sa asawa ko na may nakita daw siyang ghost at babaeng nakalutang. Sinabi pa niya na meron daw multo dito sa loob ng bahay. Kaya iyon, Sir Jules, kinuha ko yung baril ko. At naglakas loob akong puntahan yung kwarto kung saan nagpahinga ang asawa ng anak kong foreigner. At pag-akyat ko pa lamang sa hagdan, Sir Jules, kitang-kita ng dalawang mata ko yung isang bata. Basta hindi ko maipaliwanag yung itsura. Parang tiyanak o demonyo.
Basta ang pangit ng mukha, Sir Jules. Nakakatakot ang itsura niya. Bago pa ako makalapit sa kanya ay tumakbo ito papunta sa loob ng kwarto. Lakas loob akong pumasok sa kwarto, Sir Jules, kung saan tumakbo yung tiyanak na nakita ko. Hawak-hawak ko yung baril ko at hinanap ko sa buong kwarto yung tiyanak na nakita ko. Pero wala talaga akong nakita, Sir Jules. Bigla na lamang siyang nawala nang hindi ko maipaliwanag. Dahil walang ibang dadaanan sa loob ng kwarto kung hindi sa hagdan lamang. Sa pagbabalik ko sa ibaba ng bahay, Sir Jules, ay takot na ang mga anak ko. Dahil lahat na kami ay nakakarinig ng mga kalampag sa loob ng bahay. Na parang may nagko-construction, na parang tinitibag yung loob ng bahay namin. Tila ipinakikita nila, Sir Jules, na sila ang tunay na nakatira sa bahay namin. Naawa ko sa mga anak ko, Sir Jules, at nakita ko ang trauma sa kanila. Pati ako, Sir Jules, ay hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Pero pinatotohanan ko na totoo nga talaga sila. Niyakap ko ang mga anak ko at nagsama-sama na lamang kami sa isang kwarto hanggang sumapit ang umaga. Kaya kinabukasan, Sir Jules, ay nagpasya na lang ako na umalis na lang sa bahay namin. At habang hinahakot namin ang aming mga gamit ay hindi pa rin natapos ang mga kalampag sa loob ng bahay. At nakausap ko ulit yung matandang kapitbahay namin. At ikinuwento niya nga na may mga masasamang elemento nga nakatira sa bahay namin. At meron pa nga daw siyang nakitang demonyo sa loob ng bahay. At iyon din yung nakita ko, Sir Jules. Kaya sinabi niya na tama raw ang naging desisyon ko, Sir Jules, na umalis na lamang habang maaga pa. Dahil baka daw sa susunod ay saktan pa daw kami. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Jules, at maraming salamat.